At dahil sa kanyang kahinaan, kinakailangan siya'y maghandog ng hain, hindi lamang para sa kasalanan ng mga tao, kundi para sa mga kasalanan din niya. Ang karangalan ng pagiging dakilang saserdote ay hindi maaaring kamtan ninuman sa kanyang sariling kagustuhan. Ang Diyos ang humihirang sa kanya tulad ng pagkahirang kay Aaron. Gayon din naman, hindi si Kristo ang nagtaas ng kanyang sarili sa pagiging dakilang saserdote. Siya'y hinirang ng Diyos na nagsabi sa kanya, "Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama." Sinasabi rin niya sa ibang bahagi ng kasulatan, "Ikaw ay saserdote magpakailanman." Ayon sa pagkasaserdote ni Melkisedek, noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya ay dumadalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan, at dininig siya dahil sa lubusan niyang nagpapakumbaba. Bagamat siya ay anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang naganap na niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa kanya. Minarapat ng Diyos na siya ay gawing dakilang saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melkisedek. Marami kaming masasabi tungkol dito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat ayaw ninyong makinig. Dapat sana'y mga tagapagturo na kayo, subalit hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin ng salita ng Diyos. Ang dapat sana sa inyo ay matigas na pagkain, ngunit hanggang ngayon, gatas pa ang inyong kailangan. Ang nabubuhay sa gatas ay sanggol pa. Wala pang muwang tungkol sa mabutit masama. Ngunit ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang na sanay na sa pagkakakilala ng mabutit masama. Ang Diyos ang magdagdag ng pagpapala sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Amen. Amen. So, ang nagrema po sa akin na verse dito sa chapter 5 ay ang verses 8 and 9. Ang sabi ay, bagamat siya ay anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na ito, siya ay naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa kanya. Amen. Kaya napakaganda po ng verse na ito. Ito po ay nagpapaalala sa atin ang pagiging obedience natin. Dahil ang Panginoong Jesus, kahit alam niya na siya ay anak ng Diyos, ay hindi siya nag-atubili o hindi siya nagdalawang isip na sumunod sa mga ipinagawa sa kanya ng Father God. Kasi alam niya na alam niya yung salita ng Diyos. Alam niya kung ano ang ninanais ipagawa sa kanya ng Father God. Alam niya yung purpose niya kung bakit siya naparito sa lupa. Kaya siya ay taus-puso siyang sumunod. Siya ay sumunod sa pamamagitan ng pagtitiis. Ang pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis na ito ay ito yung sacrificial love ng Father God para sa ating mga nilalang niya. Di ba sabi niya sa John 3:16 na for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. Kaya iyon po yung purpose ng
pagparito ni Jesus Christ sa lupa ay para makamtan yung ah, ibinigay ng God the Father na pag-ibig para sa sanlibutan. Ibinigay niya si Jesus Christ para sa ating sanlibutan at para ipangaral yung kanyang mga salita at nang sa ganon ay kung sino man yung mga mag sumunod sa kanya at magtiwala sa kanya ay magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaya sabi nga sa verse 9, at nang maganap na niya ito, siya ay naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa kanya. Kaya nagtiis si Jesus Christ. Marami siyang mga tiniis, hindi madali para sa kanya na naging tagapagligtas siya. Kasi marami siyang mga pinagdaanan, marami siyang mga sakripisyo, marami siyang pagtitiis. Siya ay sinaktan, siya ay hinagupit, pinatay, at ipinako sa krus para lang matupad yung pangako ng Father God na para siya ay magiging tagapagligtas ng lahat ng mga sumusunod sa Kanya. Kaya para sa atin po na mga Kristiyano at hindi pa Kristiyano, kailangan nating sumunod. Napaka-importante po yung obedience para sa atin. Kasi ito po yung ninanais ng Panginoon na gawin natin, yung mag-obey. So, paano po tayo mag-obey? Ang sabi po sa Joshua verse 1 to 8, huwag mong kaligtaang basahin ang aklat na yaon, pagbulay-bulayan araw at gabi, upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon. Sa gayon giginhawa ka at magtatagumpay. Kaya, ang hirap po yung sumunod sa mga inuutos o sa mga commandments. Kasi kung hindi natin alam yung mga sinasabi sa atin, mahirap talaga sumunod. Hindi natin alam, mahirap sumunod. Yung hindi mo alam kung ano yung sinasabi sa'yo. Kailangan na magbasa tayo ng Word of God. Kailangan alam natin yung Word of God dahil doon natin malalaman yung katotohanan at doon natin malalaman yung mga promises ng Lord sa atin. Kasi kung alam natin yung mga promises ng Lord, kung alam natin yung dahilan kung bakit kailangan nating mag-obey, ay mas madali para sa atin yung pagsunod. Kasi ang obedience din po ay ito ay isang act of worship. Ito ay act of love. At ito ang nagpapatunay ng pagmamahal natin sa Panginoon. Kung mahal natin ang Panginoon, sabi niya sa John 14:15 na if you love me, keep my commandments. Kailangan nating sumunod sa Kanya. Kaya, kasi paano natin sasabihin mahal natin ang Panginoon kung hindi naman tayo sumusunod sa Kanya? Paano nating sabihin tayo ay Kristiyano kung hindi tayo sumusunod sa mga ninanais ng Panginoon na gawin natin? Kung paano natin masasabing tayo ay Kristiyano kung hindi naman maka-Diyos yung mga sinusunod nating gawain pa. Kung meron pa yung mga makamundong gawain na sinusunod natin. Kailangan kapag nasabi ng tayo ay Kristiyano, kapag tayo ay isang Kristiyano, kailangan nating sumunod sa Panginoon. Kailangan nating sundin yung mga ninanais ng Panginoon na gagawin natin. Kasi napakaganda po yung mga pangako ng Diyos sa atin.
ang obedience din ay isang act of trust and faith. Kaya kailangan po nating magtiwala sa Panginoon at kailangan alam natin yung mga pinapaniwalaan natin. Sa totoo lang po, napakaganda yung plano para sa atin ng Panginoon. Sa Jeremiah 29 verse 11, sabi niya, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." Kaya napakaganda po mga kapatid, ang mga plano ng Diyos para sa atin. Kaya kung nais nating makamtan yung mga plano ng Panginoon sa atin, ang sabi nga niya yung uh, ikabubuti natin at pag-asa sa hinaharap. Kaya yun po ang mga napakagandang pangako ng Panginoon sa atin. Kaya kung nais nating makamtan yung mga pangako ng Panginoon sa atin, kung nais nating makamtan yung tunay na kapayapaan, tunay na pag-ibig, at tunay na kasiyahan, ay kailangan nating sumunod sa Panginoon. Kailangan nating sumunod sa mga utos niya at kailangan natin na maniwala, magtiwala sa Panginoong Diyos. Kailangan nating tanggapin si Jesus bilang ating Diyos at tagapagligtas. Kasi nga sabi niya, siya ay ating magiging tagapagligtas kapag tayo ay susunod sa Kanya. Amen. So, yun lang po. Maraming salamat. Tayo ay manalangin. Hallelujah, Lord God. Lord, maraming salamat o Panginoon sa iyong mga salita, O God, na aning na pagbulay-bulayan o Panginoon sa gabi ito, Lord God. Lord, tunay nga po, Panginoon, na napakaganda po, O Panginoon, ang mga mensahe mo, O Panginoon, sa amin sa gabing ito, Lord God. Kaya, Lord, tulungan mo kami, O Panginoon, nang sa ganun, Lord God, ay makasunod kami, O Panginoon, sa iyong mga salita, O God. Tulungan mo kami, O Panginoon, nang magampanan namin, Lord God, ang iyong mga plano, O Panginoon, para sa amin, Lord. Lord, tunay nga po, O Panginoon, na may mga plano kami, O Panginoon, para sa aming mga sarili. But Lord, ang iyong plano, O Panginoon, ay mas maganda, Lord God, sa aming mga plano, O God. Kaya Lord, maraming salamat, Lord God, sa iyong mga salita, O Panginoon. Dahil sila, Lord God, ang mga alala, O Panginoon, sa amin, Lord God, kung ano, O Panginoon, na ang mga dapat naming gawin, O Panginoon. At para, O Panginoon, kami, Lord God, ay makasunod sa iyo. Lord, i-bless mo, Panginoon, ang mga nakinig, O Panginoon, sa aming online na ito, Panginoon, sa online na gawain namin ito, Lord God. Lord, i-bless mo, Panginoon, ang bawat isa, Lord God, na nakinig, O Panginoon, at sa mga makikinig pa, O Panginoon. Lord, i-bless mo sila, O Panginoon. Touch their heart, O Panginoon, nang sa ganun, Lord God, ay sumunod sila, O Panginoon, sa iyong mga kagustuhan, O Panginoon. At nawa, Lord God, ay ang aming gawain ito, Lord God, ay makakatulong, O Panginoon, para makalapit kami, O Panginoon, para makawin kami, O Panginoon, na ang mga kakilala namin, mga relatives namin, O Panginoon, na hindi pa nakakakilala, O Panginoon, sa iyo. Lord, maraming salamat, O Panginoon, at pinupuri ka namin, Lord God, sa gabing ito, O Panginoon. At Lord, kami, Panginoon, ay nagpapakumbaba, O God. Patawarin mo kami, Lord God, sa aming mga pagkakamali, O Panginoon, sa mga nagawa namin, O Panginoon, sa salita man, sa isip at sa gawa, Lord God. Lord, patawarin mo kami, O Panginoon, at patuloy, O Panginoon, na hubugin mo kami, O Panginoon, ayon sa iyong kagustuhan, Lord. Lord, maraming salamat, O Panginoon, sa gabing ito. At sa iyo, Lord God, namin pinabalik, O Panginoon, ang siyang mataas na papuri, pagsamba at pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Thank you, Sister Jenny, for sharing the word sa ating daily devotions, chapter a day, daily devotions online. God bless you and God bless you all sa mga nakikinig sa atin sa Facebook Live. God bless. Thank you again, Ate Jenny. Thank you, PA. God bless you Thank you. all. God bless you all.